Okay, so let's now proceed doon sa pagsasolve ng differential equation by separable variable. Makikita nyo yung class sa ibang references, ang nakalagay dyan is variable separable or separable variable. So, it doesn't matter kasi parehas lang naman sila. Sa totoo lang, there are many ways para makapag-solve tayo ng isang differential equation, namely, eto nga, yung separation of variable. Pangalawa is by using homogeneous equation. Pangatlo, yung exact equation. Pang-apat is yung linear equation in order 1. And madami pang iba. So, syempre, we will start by using this separable variable. So, ang main objective kapag nagsasolve kayo ng differential equation using separable variable is from the name itself, you will have to separate the variable x sa variable y. Kagaya na to, identify the following whether separable variable or not. So, ayan, example number 1, meron kayong given na y prime is equal to y squared x e raised to 3x plus 4y. Kapag ka na-separate nyo yung variable x at saka variable y, tas naitabi nyo siya sa dy at saka sa dx, therefore, separable variable siya. Kapag ka naman hindi nyo nagawa yun, hindi siya variable separable, you will have to use different other methods. So, first step, kailangan i-convert natin yung y prime sa dy over dx. And then next, rewriting y squared x tapos yung e raised to 3x na yan plus 4y, paghiwalayin nyo. Kasi, kailangan daw paghiwalayin natin yung variable x sa variable y. E raised to 3x times e raised to 4y. Ilipat nyo yung dx sa kabila dito sa right side. This now becomes dy is equal to y squared x e raised to 3x and then e raised to 4y and then dx. Next step, i-divide both sides natin kung saan nyo siya po pwedeng ihiwalay. Siyempre, i-divide both sides natin ito, yung y, yung lahat ng merong y, para mawala dito sa side na to. Dividing by y squared, e raised to 4y. Dito rin, y squared e raised to 4y. And mapapansin nyo, makakancel to. At saka ito. Oh, wala na siya dyan. Tapos, itaas nyo to. Sa numerator, this now becomes y raised to negative 2, e raised to negative y, and then dy is equal to, anong natira? X, e, raised to 3x, and then dx. And by that, mapapansin nyo, nakahiwalay na yung variable x sa variable y. Nakatabi na yung variable y sa dy, tapos nakatabi na yung variable x sa dx. Therefore, variable separable. O, ayan. Ganyan lang. So, hindi pa tayo nagsosolve, nag-ano lang tayo, nagpo-prove lang tayo whether this is a variable separable or not. Okay? Next. Example number 2, ganun din. So, since nakasulat niya siya sa dy over dx is equal to y plus sin x, ilipat nyo na yung dx sa kabila. This now becomes dy is equal to y plus sin x and then dx. Pwede ba natin siyang i-divide sa y? Hindi, kasi binomial to. Dapat pag dinivide nyo siya sa y, kasama yung sin x na yan. Ano pa? Pwede nyo ba i-transpose dito yung x? Hindi din, kasi may kasama siyang dx. So, anong pa pwede natin gawin kaya? So, wala. O therefore, makakonclude natin that this is not a variable separable. O, ayan. Bali, ang gagawin nyo lang, main objective lang mo to, kinakailangan, ma-prove nyo lang na pwede nyo silang paghiwalayin, yung variable y at saka sa variable x. So, i-apply nyo lang yung mga ideas nyo sa algebra, basically. Mag-practice kayo ng pagsasolve ng mga ganito kasi malamang sa malamang magbigay ako ng ganito sa quiz. So, hanapin nyo whether it is a variable separable or not. Okay, so proceed na tayo doon sa pagsasolve ng talaga mga problems natin. So, syempre,
ang main focus natin is yung separable variable or variable separable. So, expect nyo na lahat ng examples dito is puro variable separable. Gagawin natin, sabi dito, solve the following differential equation by using separable variable. All you have to do is to separate the y variable sa x variable. So, i-divide natin both sides by y para mawala yung y dito. Ito rin, kung ano yung ginawa niya sa left side, ganun din gagawin niya dito sa y. And syempre, para mawala yung variable x naman dito, i-divide din natin by x. O, ayan. By law of equality, kung ano yung ginawa sa left side, dapat ganun din gagawin sa right side. Mapapansin nyo, makakancel to. And ito naman, makakancel yung x dito. Parang baliktad. Tama pala. Tama lang. This now becomes 2 over x and then dx. Ayan yung matitira dyan. And dito sa right side, ang matitira is 3 over y dy. Ayan. Next step, anong ginagawa natin kapag nag-solve tayo ng differential equation? You will have to integrate both sides. Kapag ginawa niyo yan, mapapansin nyo, this now becomes 2 ln absolute value ng x and then equals to 3 ln absolute value ng y and then plus c. Next step, i-transpose nyo ito sa kabilang side. This now becomes 2 ln absolute value ng x minus 3 ln absolute value ng y is equal to c. And then, mapapansin nyo class, pagka ito class, naging final answer nyo, okay na to, sa totoo lang. Pero, sa ibang references kasi, tsaka sa exam, ang pinapahanap sa inyo talaga is yung proper solution. So, ang gagawin nyo lang para mahanap natin yung proper solution or answer, you will have to apply the properties of logarithm. And ang properties of logarithm, kapag meron kayong coefficient dyan sa harapan, ano ginagawa natin? Inaangat natin. Ginagawa nating exponent, di ba? This now becomes ln absolute value ng x squared minus ln absolute value ng y cube is equal to c. O, ayan. After that, i-apply natin yung property ng logarithm pa, which is yung kapag subtraction, ginagawang division, kapag naman addition, ginagawang multiplication. This now becomes ln absolute value ng x squared over y cube. Kung ano yung nauuna, syempre, yun yung denominator. Ay, yung numerator. Kung ano yung binaminus, yun yung denominator nyo. And this is equal to c. Next step, ang main, or yung proper solution dito at saka yung proper final answer dito is dapat free of logarithmic function siya. So, dapat maalis natin yung ln na yan. Erase natin both sides by e. E raised to ln ng x squared over y cube. Ganun din dito, e raised to c. And tandaan nyo, kapag ginawa natin yan, pwede nyo itong alisin. Diba? Pwede nyo itong alisin. This now becomes absolute value ng x squared over y cube is equal to, and then ito, pwede nyo itong palitan as constant pa din. This is C1. So, ito class yung final answer talaga. Pero syempre, pagka yung nakuha nyo is ito, okay na yan. Bibigyan ko na kayo ng points dyan. Pero pagka ito yung nakuha nyo, syempre, halimbawa, ito, nakuha nyo, yung una na to, 2 points to. Pero pagka ito, nakuha nyo to, 3 points to. So, ayan. Next, ganun din. Dito naman. Ganun din dito. Solve the differential equation given dy over dx is equal to 2x plus 2x y squared over y plus 2x squared y. First step, pwede tayong mag-simplify. You will get dy over dx is equal to, simplify nyo to. Pwede natin i-factor out yung 2x. Ang matitira dito is 1 plus y squared over, factor out nyo naman this time yung y, ang matitira dito is 1 plus 2x squared. O, yan na. Ilipat natin
Sa kabila ito, sa left side. Tapos ito, ilipat nyo sa right side. This now becomes y times quantity 1 plus 2x squared dy is equal to 2x times quantity 1 plus y squared dx. O yan. Sabi sa inyo, dapat yung dy nakasama siya sa mga variable y lang. And then yung dx nakasama siya sa mga variable x lang. So, all we have to do that, i-divide natin both sides. So, eto, paano mawawala ito? Dito, i-divide natin syempre by quantity 1 plus 2x squared. O, ganun din dito, 1 plus 2x squared. Eto, paano kaya mawawala ito? Ganun din. Kung i-divide natin to by 1 plus y squared, eto din, 1 plus y squared. And then, makakancel to. Tsaka ito. Makakancel to at tsaka ito. Matitira na lang is y dy over quantity 1 plus y squared is equal to 2x dx over quantity 1 plus 2x squared. O, ayan. Next step, you will have to integrate both sides. Pagka in-integrate natin yan both sides, ang matitira na lang dyan, ano mangyayari? Mag-let tayo. Let u is equal to, ito, 1 plus y squared. Therefore, du is equal to 2y dy. Eh, di ba ang main objective natin pag nagle-let u tayo, dapat ang matira lang dito sa du is yung nasa numerator or yung natira, nakasama. So, this is du over 2 is equal to y dy. O, ayan na. Next, mag-let u sub 1 naman tayo. Let u sub 1 is equal to, ganun din, 1 plus 2x squared. Therefore, du sub 1 is equal to 4x dx. Eh, ang dapat matira lang dito is 2x dx. So, ganun din, ilipat nyo yung 2 din. Du sub 1 over 2 is equal to 2x dx. O, ayan. Substitute, integral ng du over 2 over u is equal to integral. Substitute nyo din. Du sub 1 over 2 over u sub 1. Integrating, you will get 1/2 ln absolute value ng u, tapos ibalik nyo yung nilet u nyo. That is 1 plus y squared is equal to 1/2 ln absolute value ng u sub 1, that is 1 plus 2x squared and then plus c. Cancelin nyo na yung 1/2 na to kasi parehas silang meron. Tapos ilipat nyo to sa left side. This now becomes ln absolute value ng 1 plus y squared minus ln absolute value ng 1 plus 2x squared is equal to c. Applying the law of logarithm, you will get ln ng 1 plus y squared over 1 plus 2x squared is equal to c. Sabi ko sa inyo, ang pinaka-proper answer niyan or solution, that is free from logarithmic function. So, ganun din. Erase natin sa e lahat. ln ng 1 plus y squared over 1 plus 2x squared is equal to e raised to c. And then, papansin nyo, cancel na to. This now becomes 1 plus y squared over 1 plus 2x squared is equal to c1. So, therefore, eto class yung inyong solution or answer. So, ayan. Ganyan din kung paano tayo class mag-solve ng solution kanina. Ganun din. Medyo nalagdagan lang yan. And then lastly, proceed tayo dito. Ganun din. Ganun din to eh. Pero sa totoo lang, meron kayong 2 ways para ma-separate yan. Yung
Solution number 1, siyempre, i-divide both sides natin. Okay naman, ilipat nyo na. Sige. Sa totoo lang, pwede nyo na to i-divide eh. Tingnan nyo ha. Pwede nyo na to i-divide sa 1 plus y squared at saka sa quantity 1 plus x squared. Mapapansin nyo, makakancel to dito at saka makakancel to dito. Tapos, ito naman, 1 plus y squared din times quantity 1 plus x squared din ito. Pero 0 na yan. Or, pwede naman, sige, kung saan kayo mas sanay, ilipat nyo muna. Ilipat nyo muna sa right side yung isa. Lipat natin, you will get 1 plus y squared dx is equal to, ilipat nyo to sa right side. That is negative 1 plus x squared and then dy. Tsaka nyo i-divide. Divide nyo sa 1 plus y squared times 1 plus x squared. So, kung ano yung ginawa nyo sa left side, ganun din dito. 1 plus y squared at saka 1 plus x squared. O, cancel to, tsaka ito. Cancel to, at saka ito. Tapos, tsaka nyo ibalik sa left side. So, now becomes dx over quantity 1 plus x squared and then plus dy over quantity 1 plus y squared is equal to 0. O, ayan. Integrate. And then integrate. O, diba? Pag in-integrate nyo yan, class, anong pwede natin gamiting method? Hindi na kayo, class, pwede mag-let you kasi wala namang matitira sa numerator. Hindi rin tayo pa pwede mag-ln kasi hindi naman kayo nag-let you. So, kapag in-integrate nyo yan, review ulit, this is inverse tangent ng quantity x na lang to, di ba? Plus inverse tangent ng y na lang to, and then equals to c. Okay naman, plus c. Plus c is equal to 0. Kahit saan nyo class ilagay yung c, okay lang kasi constant pa din naman yan. So again, reviewin nyo, that is arctangent kasi tatlo lang naman yan. Yung inverse trigonometric function, tatlo lang naman po pwede dyan. Pwedeng arcsine, pwedeng arcsecond, at saka pwedeng arctangent. And in this case, this falls under the arctangent. Kaya siya naging tangent raised to negative 1. Parehas ng class yung inverse tangent na to at saka yung arctangent ha. So therefore, ayan na yung final answer nyo. Since free naman yan sa logarithmic function, therefore, ito na yung final answer nyo. So, ayun lang. I hope meron kayo natutunan. Kahit konti, prepare for your quiz number 1 next week. So, ayan. Dalawa yan, that is, dalawa i-discuss natin, that's particular solution at saka separable variable. Pero sa quiz number 1, kasama, simula dun sa general solution at saka sa classification of a differential equation. Okay? So, yun lang. Thank you so much.